Parang galing sa concert, "What is this?" Parang kinakatay si Chloe. Natawa ako dun sa "What is this?" Ay naku guys, parang kinatay. Naku. Alam mo Chloe kasi kung mapapanood mo lang ito, nagmumulto na sa'yo yung mga karma mo kasi 'di ba, I don't like to say this word pero kasi diyan sa ano na 'yan, sa video, sa post na 'yan ni Ogie Diaz, affected na affected siya. Kasi yung boses niya parang hindi na niya boses, naging ano na, boses, kapre. Kaya, isa lang 'yan sa mga paalala sa'yo Chloe na kailangan mo talagang manghingi ng patawad sa mga magulang mo, sa biological mama mo, at sa magulang ng boyfriend mo. Para magkaroon ka ng peace of mind. Unti-unti nang naniningil ng ang karma. Kasi iisipin mo hindi siya pinangalanan pero todo react siya. Ibig sabihin yung konsyensya ay inuudyok na siya na magbago ka na, 'di ba? Magpakumbaba ka na, lapitan mo na yung mga magiging biyenan to be mo at manghingi ka ng patawad dahil mataas talaga yung karma ng ating mga magulang kaysa sa atin, ng mga anak. Kaya dapat nirerespeto sila kasi papunta pa lang tayo, pabalik na sila, gano'n yung mga sinasabi ng mga matatanda. At, alam niyo guys, isa pa sa nakakahabag ng damdamin, yung ano, yoong nakikita ko sa daily update ni Mr. Yulo, i-share natin yung para bang, paano ba sabihin, guys, parang kulang kasi siyempre tatay pa rin siya ni Kaloy. At alam mo yung parang nung nakita ko 'yan dahil nag-follow ako sa kanya at saka kay Mrs. Angelica, parang ako yung nadudurog ang puso na nagvi-video call ka sa isang anak, sa dalawang anak mo tapos yung isa mong anak hindi mo matawagan dahil nga blinak sila. Ang hirap nun, ang hirap isipin na kahit sinasabi natin ang saya-saya nila diyan sa camera ng dalawa pa niyang anak kasi si Joriel hindi naman kailangan i-video call dahil nandiyan lang sa Pilipinas. Pero alam ko yung mga time na 'yan na habang kausap niya yung dalawa niyang anak, si Eliza at saka si Eldrew, alam ko din na nangungulila si Mark sa kanyang isa pang anak na si Carlos. Kasi diyan sa camera kung mapapanood mo, madali lang i-type yung pangalan niya kung gusto niyo manghingi ng resibo, puntahan niyo na lang. Yung baka sabihin niyo si Waray hindi naman nagpe-present ng maayos na mga video o resibo. So, alam nyo guys, makita mo talaga sa isang ama yung instinct feeling ng magulang na empty sila kasi nabibidyo call niya yung dalawa niyang anak pero yung isa wala, hindi. At panganay panganay na lalaki kasi si Joriel ang panganay sa babae. Panganay na lalaki na binaliwala na talaga sila ng tuluyan. At nakita niya naman kung paano lang nagsasaya ang dalawa, sila lang ni Chloe. At hindi ko rin masasabing masayang-masaya sila kasi doon sa mga video like ito yan. Ako, same lang din. I will never ever cheat on you. I will never ever cheat on my baby. Ako, same lang din. I will never ever cheat on you. I will never ever cheat on my baby. Ako, same lang din. I will never ever cheat on you. Parang yung mga sila immature, 'di ba? Lalo na si Chloe magsalita, I will never ever cheat on my baby, 'di ba? Yung parang immature. Ito ring isa yung response ganun din. Ako, same lang din. I will never ever cheat on you. I will never ever cheat on my baby. Ako, same lang din. I will never ever cheat on you. I will never ever cheat
my baby. Ako, same lang din. I will never ever cheat on you. Paano siya mag-cheat? Ngayon lang yan. Hindi siya mag-cheat ngayon dahil andyan pa sa kanya yung mga andyan pa sila sa financial, nalulunod pa sila sa karangyaan, sa kasikatan, sa material wealth. Of course, hindi siya mag-cheat. Lalo pa pag na-transfer na lahat sa kanya yung mga properties ni Carlos, yung mga businesses na napundar ni Carlos kasi di ba nag-i-invest na sila ngayon ng mga negosyo. Pag yun ay nakapangalan kay Chloe, she will never ever cheat sa relationship. Pero sa pera, surely ako niyan, she will ever cheat. Sa relasyon, pwedeng hindi siya mag-cheat this time kasi di pa naman sila kasal. Dahil unang-una, full pack pa siya sa full pack pa sa kanya ang mga pera ni Carlos. Pero pag once na paubos na yan at nailipat na lahat kay Chloe yung mga property and financial ni Carlos, dyan na si Carlos magiging kawawa. Kasi nakita mo si Chloe, I'm sorry to say this, Chloe, pero kung paano mo manipulate yung utak ni Carlos just to, na ikaw ang nasunod na para bang may choices na ako o family mo. Kasi doon sa, hindi pa rin natin makakalimutan yung kanyang mga revelasyon sa Tony Talks ni Chloe na talagang hindi niya palalampasin yung mga kahit magulang pa ni Carlos yan. Siya ang tatayo para kay Carlos. 'Di ba? At si Carlos naman ay hindi rin ako believe kasi alam niyo kung bakit. Kung siya ang tatayo, si Chloe ang tatayo para sa kanya, ibig lang sabihin na wala siyang balls. Kasi dapat 'di ba kapag kung ikaw ay tinuturing mo ang sarili mo as magiging padre de pamilya, hindi ka dapat pumapayag na ikaw yung ikaw ang ipagtanggol ng babae. Dapat ikaw yung nagtatanggol sa kababaihan, lalo na yung nanay mo. Yun dapat ang ipinagtanggol mo, yung nanay mo against your girlfriend na minaliit ni Chloe o para bang may discrimination si Chloe sa magulang mo. Lalo pat ang status nyo, hingid sa kaalaman ng lahat, na talagang nasa payak na pamilya ka lang dati. And until now naman, payak pa rin ang magulang mo mamuhay. Si Chloe, social climber, millionaire kono ang mga magulang kasi OFW o mga nagtatrabaho abroad. Kaya nakikita ko na nag-discriminate si Chloe sa mga magulang mo. Kaya gano'n na lang siya hindi rumispeto dahil sa status ng buhay nyo na hindi magara ang bahay, siksikan, unlike sa kanyang kinalakihan na abroad, malinis, first world country siya nakatira, hindi niya naranasan yung katulad niya ng mga payak na pamumuhay. Kaya gano'n na lang siya magturing sa magulang mo na mababa. Kasi kung talagang hindi niya tinitingnan yung status ng buhay ng magulang mo, irerespeto niya dapat yung mga magulang mo. Pero kasi si Chloe, hindi siya nakaranas ng buhay na payak, yung buhay na ganyan na nakikita niya na parang nasa laylayan lang ang mga magulang mo. Kaya, Carlos, mag-isip-isip ka. Ngayon, she will never ever cheat on you kasi may pera ka pa. May nakakasakay pa siya sa mga kasikatan mo. Kaya nga siya nakikilala dahil sa sobrang nalampasan pa nga niya ang kasikatan mo kasi 'di ba ikaw yung ginamit pero mas nalampasan niya dahil hanggang ngayon sa social media hindi tumitigil ang mga taga showbiz personality na itapik siya, lalo na yung mga talk show, si Christy Permin at saka si Ogie Diaz at iba pa. At gusto ko lang mag-congratulate sa aking kapwa waray noon na si Boy Abunda. Parehas kami, taga Eastern Samar siya, ako taga Northern Samar. Gusto ko talaga, saludo talaga ako na hindi sila inaccommodate. Kahit may nakikita akong mga reels na soon
kuno igigest si Chloe, si Carlos, si Mrs. Yulo, si Mr. Yulo. I don't think so na magkakaroon na ganitong guesting na group guesting at pagbabati-batiin ni Boy Abunda. I really don't think so. I think hindi papayag dyan si Mrs. Angelica na makasabayan niya sa guesting ni Boy Abunda si Angelica, si Mr. Yulo, at saka ito si Carlos naman, at saka si Chloe San Jose. May nakita ako kahapon ng mga ganyang mga usap-usapan, pero I don't think so. At sumaludo ako kay Boy Abunda dahil hindi niya binigyan ng limelight itong dalawang ito na until now, suwail pa rin sila hanggat di sila nagpapakumbaba. Anyway, maraming salamat sa inyong lahat at ang oras ko ngayon dito habang nire-record ko ito ay 9:02. So, mayroon lang ako a few minutes para mag-sign off pero tatapusin ko na ito ngayon dahil magpapakain ako, magpapadinner ako sa aking matanda. Maraming salamat and bye for now. Thank you for watching.